Feeling refreshed and extra motivated si Asia's multimedia star Alden Richards sa kanyang pagbabalik trabaho matapos ang kanyang one-week trip sa Italy. Malapit na kasing ipalabas sa streaming platform na Netflix ang kanyang pelikulang Out of Order. Hindi lang bida rito si Alden, siya rin ang producer. At dito siya magde-debut as a film director. Actually, this is my first project na I actually wore three hats. It's not easy, but fulfilling in so many ways. I mean, yung pagod kasi mararamdaman natin yan physically, mentally, and in all aspects of our being. But you always go back to your question, why are you doing this? Why did you start doing this? It's because I wanted to give back. Andun pa rin naman ako palagi. I always give back to the industry. I want people to see that this is all the things that I've learned in my 15 years here in the business. At ngayong gabi, eksklusibo dito sa 24 Oras, ang unang pasilip sa official trailer ng pelikula. Why are you calling me, Niroman? I need a lawyer I can trust. You were arrested for murdering a trans woman. Did you do it? Pre, siguro dahil mo nang napanalong kaso, no? Siguro pag dumadating ka, nangangatog-ngatog pa yung mga prosecutor. Attorney Jennifer Tamplo, most respectfully appearing for the state. How do you plead? Not guilty, Your Honor. Tabi! A person is innocent until proven guilty beyond all reasonable doubt. Kaya yun ang trabaho natin. Ang maipakitang may reasonable doubt. Kapatay mo rin ba kami? Lumahok na rin sa iba't ibang film festivals abroad ang movie, gaya sa Danang Asian Film Festival sa Vietnam at Jagran Film Festival sa India. And finally, after 2 years, ay mapapanood na ito sa Pilipinas sa October 2. How do you plead? Not guilty, Your Honor. Napapanahon ang tema ng pelikula, lalo ngayon na ang mga Pilipino ay ipinaglalaban ang paghahanap ng katotohanan at hustisya. Kaya yun ang trabaho natin. Ang maipakitang may reasonable doubt. It's a courtroom drama concept. It's about justice, about always seeking the truth at the end of the day, because only the truth will matter with all of the things that's happening in our lives right now. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happening. Hello Kathden fans! Ito na ang rason bakit wala si Catherine sa rally. Kasi ang dami talagang naghanap kay Ma'am Catherine sa rally. Nagtataka ang lahat kung kaya si Sir OG Diaz ay napapost na rin ng explanation. And by the way, ang trailer ng Out of Order ay isa sa ating main items mga kasombreros. So napapost si Sir OG Diaz kagabi sa kanyang social media account mga kasombreros, explaining na yun nga, ito yung rason kung bakit wala si Catherine. Kasi sabi niya dito, nasaan daw si Catherine Bernardo kahapon dun sa rally nga mga kasombreros, pati si Piolo Pascual at Alden Richards. So na-mention niya dito ang Kathden mga kasombreros, si Sir Alden at saka si Ma'am Catherine. Ba't wala daw sa rally? Una, hindi naman sa pilitan ang pagpunta doon, kung gusto lang. Pangalawa, may mga artistang bawal sa kanila ang lumahok sa anumang rally at dapat non-partisan sila or apolitical sila. Minsan, naka-stipulate yan sa mga endorsement contracts nila. Tama. Kasi magdedemanda or madedemanda sila. Magpe-penalty sila pag nag-join sila. Kahit gustuhin man nilang makiisa, wag na kayo magalit. Alam nating lahat na galit. Alam nating lahat na galit din ang mga yan sa corrupt. So yes, galit sila mga kasombreros. And yun nga, si Ma'am Catherine at saka Sir Alden ay wala doon. Of course, Sir Alden, alam natin na talagang galit na galit sa corruptions, kung kaya nagpo-post siya sa kanyang Instagram account mga kasombreros about hate mga kasombreros sa corruption. So hindi ko lang bakit ang daming nagko-comment, ang daming naghahanap kay Ma'am Catherine doon. Nakita ko sa mga ibang post na parang hinahanap nila si Catherine. So
parang yun nga, noong unang-una sa lahat, hindi naman yun dito, parang requirement talaga ng ABS-CBN or ng management nila mga kasomberos. Tapos ay baka maano nga sila sa kontrata kasi nga sasabi natin minsan di nakakadalo ng awarding or namang events si Ma'am Catherine kasi nga sa kontrata niya mga kasombreros, no? So sila lang ang nakakaalam nito kung kaya let's be understandable sa itong dito sa itong hindi niya pagdalo o hindi nila pagdalo kasi nga marami rin naman no? Marami rin naman ang hindi dumalo mga kasombreros sa rally and kung willing ka lang at saka pwede sa iyong kontrata mga kasambreros. So may nakita pa akong post dito na dito na parang bakit daw wala si Catherine, pero may mga nagpo-post naman na about sa family ni Ma'am Catherine na nakita doon. Catherine Bernardo's family was seen giving out food and drinks to rallyists sa mga kasambreros. So, i-appreciate natin kasi buong family nga natin nandun eh. So, huwag na natin siyang i-bash mga kasambreros and mga Catherinatis. And then ito, so officially out na yung official trailer kagabi. Pinost mga kasambreros 24 oras and of course Instagram ni Sir Alden mga kasambreros. So, ang kwento dito ay si Noni Buen Camino, no? Parang nakapatay siya or parang pinagbintangan siya na nagpakamatay or may pinatay. Tapos si Sir Alden yung kinuha niyang lawyer mga kasambreros, no? Si Attorney Roman mga kasambreros. So, yun nga, nandito rin pala si parang si Ma'am Annette Gozon na siya yung parang judge mga kasambreros. So, ang thrill dito ay ang makalaban niya sa kaso na attorney mga kasambreros ay yung kanyang girlfriend na si Heaven Coralejo mga kasambreros. Si Attorney Jennifer Templo naman si Heaven Coralejo dito mga kasambreros. So, yun yung ito yung magiging thrill dito mga kasambreros. And parang parang pinag-initan, ang isa pang thrill dito ay parang pinag-initan, no? Sina Sir Alden Richards at ang kanya mga kaibigan mga kasambreros. Nandito rin sina Ma'am Yayo Aguila, no? So, ito yung parang pinaglalaban niya dito na hanggat hindi napapatunayan na guilty ang kanyang kliyente na si Sir Noni Buen Camino ay hindi sila hindi sila kriminal pa man na may tuturing mga kasambreros. So, ang ganda ng trailer nila mga kasambreros. So, nakaka-thrill dito. So, parang ang isa pang exciting moment dito ay or yung climax ng story ay parang kinidnap, no, Sir Alden mga kasambreros. Tapos, ang tanong niya dito ay papatayin mo rin ba kami, no? First time debut ng pagiging director ni Sir Alden itong Out of Order na ipapalabas na nga sa Netflix sa October 2 mga kasambreros, no? So, aabangan natin ito mga kasambreros na Catherinatis. And then ito, so next item natin mga kasambreros, nag-post ulit si Sir Alden, no, ng parang about sa korupsyon, no? Talagang sabi niya ito na hindi titigil, no? Walang titigil mga kasambreros. So sabi niya dito ay walang titigil, walang mananahimik, sobra na, tama na. So nirepost niya ito kasi nga na-feature siya sa GMA News mga kasambreros itong post niya, and then repost niya ulit mga kasambreros, reminding our government, our society na ito po ang nangyayari, no? Na marami ang disgusto at galit na sa korupsyon mga kasambreros. And then ito, so bike mode, no? Nagbisikleta para Sir Alden. Nothing beats this feeling. So, hindi pala ito nagbike. So, parang pinost niya lang sa kanyang Instagram story. Tapos, parang si Tadej Pugacar ito mga kasambreros. So, nagustuhan nilang yung yung pagdadrive dito mga kasambreros. Hindi ko alam kung sino yung kasama ni Tadej Pugacar, or hindi ko na alam kung nakasama niya ba sa Italy si Tadej Pugacar mga kasambreros, kasi wala silang pictures na magkasama. So, pero siguro ito ay nakuha niya lang na video ni Tadej mga kasambreros. And then ito, next item natin. So, si Ma'am Ann Curtis, no, at saka si Sir Alden in one frame. Ito nga yung kanilang endorsement video or photo mga kasambreros sa Vivo.
na na-post no nakaraan. Pero ito po yung picture na magkasama si Ma'am Ann Curtis, mga customers. And nalala ko dati, sabi niya, nung kakastart pala ni Sir Alden, sabi niya, nakita niya yung mga billboards ni Ma'am Ann Curtis sa EDSA. Sabi niya, one day, magkakaroon din siya ng billboards no, sa EDSA. And nangyari nga, mga kasombreros. So, grabe no? Grabe yung pangarap ni Sir Alden. And then ito, next item natin, mga kasombreros, prayer, no, or panalangin, of course, ni Sir Alden. Sabi niya dito, ang ganda nito, Dear God, thank you that you have good plans for me, and that your will is perfect. Even when I can't see the full picture, I trust that you're leading me with purpose and love. As Jeremiah 29:11 says, For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. So help me to walk closely with you, seeking your will above my own. Guide my steps, align my heart with yours, and give me the faith to follow wherever you lead. I trust in your goodness every step of the way. In Jesus' name, Amen. So, Amen and Amen, Pops Alden. So, ito yung kanyang panalangin for today, mga kasombreros. So, actually, yun lang muna sa ating countdown items, no? Pero abang-abang pa kayo. Sana po ay pakinggan pa natin Word of God. Today is September 23, 2025, Tuesday na po. Sana po ay pakinggan pa natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God, mga kasombreros, sobrang ganda po nito, ha? Sana po ay pakinggan natin ang title, Sobrang Ibinaba. Psalm 116 verse 6, The Lord preserves the simple. I was brought low, binaba, and He saved me. Napakaganda, mga kasombreros, no? Kung unawain natin ng literal, ay yung mga nagpapakumbaba, ibinababa ng society o ng tao, at nagpapakumbaba sa harap ng tao ay itinataas, mga kasombreros, at saka nililigtas ng ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, ang Psalm 116 verse 6, mga kasombreros, ay about the attentive nature, no, ng ating Panginoon towards sa kanyang mga tao, no, sa atin, mga kasombreros. Listening and responsive to their prayers with compassion and grace, mga kasombreros. Yung mga taong simple, alam nyo, mas nagagandahan ako dun sa mga, or mas na-admire, or mas hinahangaan ko yung mga taong simple. Like yung simple manamit, simple yung pamumuhay, yung hindi gaanong garboso, or hindi gaanong maarte sa katawan, mga kasombreros, in short. So parang yung natural beauty, yung karakter ng tao, yung simple, yung pag manamit, hindi gaanong maikli. So ganon, mga kasombreros, somehow dito hindi siya gaanong maarte, no, ganon siya, mga kasombreros. So mas maganda yung mga ganong tipo ng character ng isang babae or ng isang lalaki, mga kasombreros, kasi marami ngayon banidoso, no, kaliwat kanan ng mga facial routines, may binibiling mga skincare na mga products sa TikTok and so on, mga kasombreros, kasi nga kailangan mag-appear sila na makinis at saka maganda at pogi, mga kasombreros. May naman talaga na kailangang maging malinis ka, but not to the point na sobra-sobra yung pagiging banidoso or sobra-sobra yung pagiging maarte sa mukha or sa katawan, mga kasombreros. This verse from the Bible is a powerful reminder of God's protection and salvation for those who are humble and sincere in heart. So yun siya, mga kasombreros, no? Kasi ang tao kapag simple, kapag sincere at saka pure ang kanilang puso, dalisay ba? Hindi sugar-coated, hindi balimbing, hindi fake, mga kasombreros, yung kanilang puso or yung kanilang ugali ay humble at saka nagiging simple. You don't need to pretend ba na ganun, mga kasombreros, no? Hindi mo kailangan maging pretentious sa harapan ng tao para lang magustuhan kanila. It speaks to the idea that God watches over and safeguards those who approach Him with a pure heart, mga kasombreros, and innocent heart, free from deceit or cunning motives. So ito na yung mga cunning motives, mga kasombreros. Ito yung mga tuso at saka pandilin lang, mga kasombreros, no, na mga motibo leading to schemes or maitim na balak, mga kasombreros. So yung simplicity ng puso ay nagre-refer sa atin dito, mga kasombreros, ng
pagiging genuine ba ng ating tiwala, ng ating pagiging humble, ng ating pananampalataya sa power at sa provision ng Panginoon, mga kasembreros. So sa buhay ba natin, no, nakadama ba tayo ng mga parang said na tayo, we are in desperate need, we are in great need, mga kasembreros. Gustong-gusto mo ng parang kailangan mo to, kailangan mo yan, may mga times na hindi lang naman material, hindi lang naman financial na great need or parang gustong-gusto mo, mga kasembreros. Sometimes yung parang gusto mo ng tao na may care, kaibigan na may concern, nanay na loving, kapatid na caring. So yung mga ganun ba, no? Tapos yung may mga times na kailangan mo ng kalog na kaibigan, yung tatawa ka, mga kasembreros, or joker na tao sa paligid mo. So ganun, mga kasembreros, no? May mga times na ganun, we are in great need. Kung para ma-comfort tayo ba, para maaliw tayo, mga kasembreros, at saka ma-rescue tayo sa ating, kunwari, sobrang broken hearted ka or sobrang down ka, sobrang lungkot mo. So you need someone to comfort you, and knowing that God is our greatest and ultimate comforter, mga kasembreros, kapag lumapit tayo sa Kanya with pure intentions and a humble spirit, ay aaliwin niya tayo, mga kasus, kung patatanggalin niya yung mga lungkot, yung pighati, yung ating mabigat na puso, mabigat na yung pakiramdam natin, at saka yung ating isipan parang pagod na, wala tayong peace, wala tayong calmness, wala tayong kapayapaan, mga kasembreros, sa ating buhay in general. So only turn to God, mga kasembreros, kasi alam ng Diyos na kung paano tayo i-comfort, mga kasembreros. So yung verse na ito ay no matter how bad, how dire, how drowning, how draining our circumstances may seem, God is ready to come to our aid and save us from harm, mga kasembreros. It challenges us to approach God with a childlike faith, trusting in His protection and deliverance in times of trouble. So yung childlike faith, mga kasembreros, parang yung bata na clingy ba, kumaga pa sa isang 2 years old or sa isang 4 years old na bata, mga kasembreros, ay parang gusto niyang parating nakadikit, nakakapit, mga kasembreros, parang kapit ko sa tatay, sa nanay, or sa sino mang guardian dyan, mga kasembreros. So yun yung gusto ng Panginoon, na we are totally dependent sa Kanya. Pag nagplano tayo, we ask for His guidance, we ask for His leading. Kapag nagdesisyon tayo, we ask for His approval or favor. Kasi alam mo naman yun yung will ng Panginoon, mga kasembreros. Kapag will ng Panginoon yan at saka nag-approve siya, ibig sabihin, kapag ginagawa mo yan, trabaho, for example, ay mas lalo ka napapalapit, mas lalo ka nagkakaroon ng time sa Kanya, nagkakaroon ka ng intimacy ba or closeness pa sa Kanya, mga kasembreros. Kapag hindi yan ang nangyayari, kapag mas lalo ka napapalayo sa Kanya, wala ka ng time sa pagbibiblia, wala ka ng time sa panalangin kasi parating pagod, so hindi yan ang tamang trabaho para sa'yo. Hindi yan ang will na trabaho ng Panginoon sa'yo, mga kasembreros. Kasi nga, ay napapalayo ka na. So imbis na nagiging part ka ng kingdom niya, ng pag-a-advance, ay hindi na nga. Kasi nga ay parati ka ng busy, mga kasembreros. So Psalms 116 verse 6 beautifully encapsulates the protective and nurturing essence of God, portraying Him as a guardian for the vulnerable and distressed. So alam ko marami sa TikTok, marami ang pagod na. May nakita ako doon, sobrang nakapanlumo. Parang gabi na yon, tapos may isang bata doon na wala siyang damit, naka-shorts lang siya, tapos ginagawa niya, hinuhukay niya yung mga tinatanggal niya yung mga bara doon sa drainage, mga kasembreros, sa gilid ng highway. So medyo dim light lang kasi nga gabi na mga kasembreros. So grabe, parang ako nanlulumo talaga ako, na parang yung nag-video doon na isang estudyante din, parang paglabas niya ng school, nakita niya yung bata. So hindi ko na na-save yung video, mga kasembreros. Pero yun nga, talagang marami ang na-stress ka, depressed ka, makita mo lang yung baha, parang nare-remind ka agad ng tawag dito, ng
corruption, no? Talagang nai-stress ka agad mga kasembreros. And sabi dito, the Lord preserves the simple, a phrase that resonates with the depth of meaning. Here, simple denotes those who embody humility, innocence, or lack of worldly wisdom, reflecting a purity of heart and a profound reliance on God. So, kapag kapag innocent ka, no, hindi ka para kang isang bata nga, no, mga kasembreros, ay nagiging clingy ka sa Panginoon. You are totally dependent sa Panginoon. And sabi dito sa verse na isa, or sa stanza, or sa phrase na isa, when I was brought low, He saved me. So a poignant declaration of personal testimony. This expression illuminates moments of despair or vulnerability, illustrating God's timely intervention to rescue and uplift those in distress. So yun po mga kasembreros, no, ang suma total po talaga dito ay sinisave, no, at saka pinipreserve ng Panginoon, pinoprotektahan at nagpo-provide ang Panginoon mga kasembreros sa mga bata or sa mga taong nagtitiwala sa Kanya sa lahat ng oras at pagkakataon ng kanilang buhay mga kasembreros. So childlike faith mga kasembreros. So ang gawin natin ay let's pause, no, talagang huminto tayo saglit and soak in the comforting words of Psalms 116 verse 6 mga kasembreros, reminding us na yung support ng Panginoon, yung divine support ng Panginoon ay hindi po siya natatapos at endless mga kasembreros, no, ang kanyang support sa atin. Alright, sinama sa ating Word of God, ha, no, po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and total dependence sa ating Panginoon, and a childlike faith. In Jesus' name we pray, amen and amen. See you sa next segment mga sunisen, paalam po. I love you.